Subukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho, kumbagay, di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Huwag nyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Iwan ko kung broadcaster ba talaga ito, si Ka-Rex. Pinakalat niya ang balitang wala talagang batayan, mga kapatid. Bakit walang batayan? Imagine, ayon sa kanya, subukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho, kumbagay, di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. So ibig sabihin, kalaban ni Magsaysay ang Iglesia ni Cristo. Pero ano itong Pasugo Magazine nila? Tingnan niyo, Pasugo Magazine nila. Si Felix Manalo tumanggap ng regalo galing kay dating presidente Ramon Magsaysay, nasa Hulyo 1964, pahina 27. Ang tanong, totoo ba ang sinabi? Sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho. Nagawa ng batas si dating Pangulong Ramon Magsaysay para ang Katoliko lang ang opisyal na relihiyon sa ating bansa. Totoo ba na sa panahon nila ni dating Pangulo Corazon Aquino at Jaime Cardinal Sin, sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Kaya nga nagtanong ako, broadcaster ba ito? Bakit? Aagawin ni dating Pangulong Corazon Aquino para gawin daw umanong para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang. Pero may iba naman siyang pahayag para gawing pinagnanasahang gawin hong basilika. Ano ba talaga? Para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang. Ano ba talaga? At gawin hong templo. Ano ba talaga? Basilika, Malacanang. May batayan ba ito? Samahan ninyo ako. Tatalakayin natin. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na pindutin ang like at huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button
para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Sabi pa nitong si Karex, huwag ninyo yung gisingin ang natutulog na higanti. Ang tinutukoy niya, ang Iglesia ni Cristo. Ba't higanti ginamit niya? Alam kaya niya na yung higanti, fallen angel yan. Pagkatapos sinabing, huwag niyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. isa-isahin muna natin ito mga kapatid. Na-surprise ako dahil kung ikaw isang broadcaster, di ba bahagi yan sa ating pagiging broadcaster? Ang tinatawag na investigative journalism. Mag-imbestiga talaga. Pero, una, itong pahayag niya. Di ba't ang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Sabi niya, lahat umano na lumalaban sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Ang ABS-CBN, patunay lang. Una, nawala sa ere ang ABS-CBN dahil sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, galit na galit siya sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN, gamit si Marcolita na isang iglesia at alam niyo naman na itong kanilang tagapangasiwang pangkalahatan ay ginawang ambasador sa OFW ni Digong noon, no? Isa sa mga di nagustuhan ng INC yung iniulat ang pangyayari sa awayan sa loob ng iglesia. Di ba? Daming mga ulat lumabas, in-interview yung mga natiwalag. So, kaya, hindi naman yon ibig sabihin na bias ang ABS-CBN. Samantala, nagsalita na ang isa sa tiniwalag na miyembro ng Pamilya Manalo ng makapangyarihang Iglesia ni Cristo. Sa kanyang paglantad kagabi, sinabi po ni Ka Angel Manalo ang kanyahong pagbubulgar sa umano'y mga katiwalian sa pamunuan ng Iglesia. Isa pang nagpakilalang ministro ng Iglesia ni Cristo ang nagpatotoo sa mga aligasyon ng korupsyon sa pamunuan ng INC. Sa panayam ng DZMM, ibinunyag ni Joy Yuzon na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Bumaba sa pwesto ang isang ministro ng Iglesia ni Cristo sa Amerika dahil ayaw niyang basahin ang expulsion order laban sa mag-inang Ka-Tenny at Ka-Angel Manalo. Exclusive na Paw Patrol, North America Bureau Chief Paul Henson. From now on, I will not longer be a minister. Napuno ng iyakan sa pagsamba na ito kaninang umaga sa simbahan ng Iglesia ni Cristo sa Fremont, California. Hindi naman yon ibig sabihin na bias ang ABS-CBN. Bakit? I-interview naman yung kanilang tagapagsalita. No? Mula umaga, nagsisinungaling na pala. Biglang ngayon, nung lumabas dahil nagkabistuhan, ibig sabihin, nagsasabi na ng totoo. Nauubos ang pera, wala na raw na ipapatay yung mga kapilya. August of 2011, groundbreaking po iyon ng Philippine Arena. Since 2011 up to now, mahigit po sa 800 ang bagong kapilya ng Iglesia ni Cristo. Dahil kung bias ang ABS-CBN, yung tagapagsalita ng INC, hindi na dapat interviewin, pero galit sila. At sa pagkawala sa ere, ang ABS-CBN umano ay isang halimbawa ayon sa kanya na talagang may mangyari sa mga kumakalaban sa INC. Di ba't ang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Sige, isa-isahin natin bilang broadcaster mga kapatid. Kung sinubukan ni Magsaysay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, kalaban sila sa founder, si Magsaysay at si Felix Manalo.
Pero ang tanong, ano itong nasa larawan sa Pasugo Magazine ninyo? Kung saan sa kaarawan mismo ni Felix Manalo, ito may ibinigay si Ramon Magsaysay at may nakasulat pa dito si kapatid na Felix Manalo at ang Pangulong Ramon Magsaysay. Ito ay kuha sa isa sa mga nakaraang kaarawan ng una. So, sa kaarawan pala ito ni Felix Manalo, binigyan ng regalo ni Ramon Magsaysay na Pangulo noon. Pero ayon sa kanya... di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas yung panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho. Kung totoo at may kredibilidad ang pahayag niya, una, dapat pinakita niya ano na presidential decree na inilabas ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na idineklara na ang Katoliko lamang ang magiging opisyal na relihiyon sa ating bansa. Ayon sa The Revealers, ito'y mga mangangaral sa iglesia, isa sa mga kinikilala nilang source, reliable source daw, ang ChatGPT, May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng credible source pala si ChatGPT, credible source. Kaya, tatanungin natin si ChatGPT, batay sa pahayag nitong si Carex. Anong sabi niya? Sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas yung panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat to ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante, ay mawawala daw ho. Ibig sabihin, mawala na yung Iglesia ni Cristo at mga protestante. Okay. Di po ba, ayon sa mga mangangaral sa INC, ChatGPT, reliable. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto credible source si ChatGPT. So kung credible source si ChatGPT, tanungin natin, totoo ba na nagpasa ng batas si Presidente Ramon Magsaysay na Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas? Ito po, mga kapatid, bansinin ninyo. Sabi dito ni ChatGPT, hindi totoo na nagpasa si Presidente Ramon Magsaysay ng batas na nagsasabing Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Mga mahalagang katotohanan, sekular ang Estado ng Pilipinas. Ayon sa Ligang Batas ng Pilipinas, walang itinatag na opisyal na relihiyon ang pamahalaan. Ipinagbabawal rin ang pagtatanggi o diskriminasyon batay sa relihiyon. Ito ay nakasaad sa Separation of Church and State shall be inviolable. Article 2, Section 6 ng 1987 Constitution. At meron ding katulad sa probisyon sa 1935 at 1973 Constitution sa nasakop ng panahon ni Magsaysay. Kaya ang tanong, bilang broadcaster, na si Ramon Magsaysay daw nagpasa ng batas para Katoliko ang magiging opisyal na relihiyon. Sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas yung panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang
ang ititirang relihiyon sa bansa. Bilang broadcaster, parang magiging may kredibilidad yung pahayag niya. Dapat ipinakita niya ano yung sinabi niyang batas. Parang di bunga lang sa kuro-kuro at imagination. Diba? Ngayon, tinanong natin sa ChatGPT, abay, di pala totoo. Kung talagang si Ramon Magsaysay ay nagiging kalaban sa founder ng INC, iba't may malaki silang larawan na nasa Pasugo Magazine na nagbigay ng regalo pa si Ramon Magsaysay. Wala naman tayong makita na may batas na inilabas para gawing opisyal ang simbahang Katoliko sa panahon ni Ramon Magsaysay. Eto, tinanong natin ChatGPT dahil sabi nila, reliable source daw umano. Hindi totoo na nagpasa si President Ramon Magsaysay ng batas na nagsasabing Katoliko lang ang relihiyon sa Pilipinas. Di totoo. Pero ito pa ikinakalat. Sinikap ni Corazon Aquino. Kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na paraang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Balikan natin ang The Revealers INC na sabi nila, reliable source, ano daw? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila. Credible source si ChatGPT. Anong sabi ni Carex dito? Si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Sin. Sinikap ni Corazon Aquino. Kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na paraang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang. So gustong kubkubin ni Pangulong Corazon Aquino at kaaliado niya si Cardinal Sin. Kaya, tanungin na naman natin si ChatGPT. Totoo ba na may plano sina President Corazon Aquino at Cardinal Sin na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo? Ito ang lalabas na sagot, mga kapatid. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na may opisyal na plano si Pangulong Corazon Cory Aquino at si Cardinal Jaime Sin na pabagsakin o ipawalang bisa ang Iglesia ni Cristo bilang relihiyon o bilang organisasyon. Wala daw. Walang batayan ang pahayag niya. Pero, may dagdag siya dito. Ang dagdag niya, balak daw umano nila ni Cardinal Sin at ni dating Pangulong Corazon Aquino na i-take over ang sentral. Balikan natin Kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Ano ba talaga ang totoo? Kubkubin daw ang templo, sentral na templo sa INC. Gawin. Para ang gusto nilang kubkubin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang. Pero may dagdag siya. At gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Ano totoo? Pinagnanasahang gawin hong
Basilica. Kao gawing Malacanang. Nilang kubkubin ho yung Central at gawin ho nilang bagong Malacanang. Sa chismis na ito, na ikinakalat, yun daw ang dahilan kung bakit namatay si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Jaime Sin. Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Ganyan din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Tatanungin naman natin si ChatGPT, totoo ba na may plano si Presidente Corazon Aquino at Cardinal Sin na agawin ang sentral ng INC? Ito ang lalabas, mga kapatid. Walang matibay na ebidensya o dokumento na magpapakita na totoong plano ni Pangulong Corazon Aquino at ni Cardinal Sin na agawin ang Central Temple o sentro ng Iglesia ni Cristo para gawing New Malacanang o Basilica ayon sa mga nasisiyasat na sources. Wala dong batayan. Ang pahayag niya. Ito pa. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo at ipinakulong ho ito. Diba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong. May plano daw umano si Laila de Lima na ipakulong ang INC. Totoo ba yan? Matapos ang mahigit 7 taon, lusot na sa lahat ng hinarap niyang drug case si dating Senadora Laila de Lima. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong bigo ang prosekusyon na patunayang guilty si de Lima at iba pang akusado. Pwede bang makulong kung walang kaso? Diba? Maliban lang ni Ka-Angel. Dahil sila mismo ang nagpared sa tahanan ni Ka-Angel at nakuhaan ng iba't ibang klaseng barel. Kumpiskang matataas na armas na nasamsam sa bahay ni Ka-Angel Manalo, iniharap na sa media. Ibabalitaan sa atin ni RH24, Edmar Estabillo. Inilantad ng Quezon City Police District sa media ang matatas na kalibre ng baril, bala at mga explosive devices na nakumpiska sa isang gusali sa Tantansoro, Quezon City, kung saan nakatira ang narestong si Angel Manalo, isang tiwalag na INC member. Sa inventaryo ng QCPD na sa 56 na mahabang armas, 18 maikling baril, 69 na rifle grenade, 27 hand grenade at 17,943 bala ang kabuuan na samsam sa pagsalakay noong Marso 2. Ayon kay QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Alazar, voluntary surrendered ang mga naturang armas ng bigyan ng permiso ang INC ang pulisya na magsagawa ng search operation dahil sa hinalang may mga kontrabando ang naturang abandonadong lugar. Layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita, ang ABS-CBN. Sa layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita, ang ABS-CBN, upang mapaniwala ho nila. Diba ang tao laban ho sa INC? Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN gumawa daw umano ng katha. Imagine katha, ha? So therefore, walang batayan. Ang tanong, wala bang batayan yung balita ng ABS-CBN may nangyaring abduction? Di ba may lumalabas kaugnay diyan? Ang isa pang ministro ng Iglesia ni Cristo na sinasabing kinulong naman ng mga armadong lalaki sa kanilang compound. Live mula sa nagpapatrol ang ating kasamang si Nico Bawa. Nico, sino naman itong ministro na ito na sinasabing biglang lumitaw at sinasabing kinulong din?
Kabayan, pinag-iisipan pa ngayon nitong isang ministro na si Isaiah Santos na siya ring editor-in-chief ng publication ng Iglesia ni Cristo. Pinag-iisipan pa niya yung pagsasampa ng kaso dahil sa mga nangyari sa kanya. Ayon kasi sa kanya, noong Huwebes, pinagbintangan ng sanggunian ng Iglesia ni Cristo na siya raw ang nagsulat ng blog na nagsisiwalat ng korupsyon at irregularidad sa loob ng iglesia. Pero itinanggi niya ito. Ayon kay Samson, mula noong araw na yon, sinuspindi na siya bilang ministro at tinanggal bilang editor-in-chief. Kasabay noon, kinulong siya sa kanyang bahay kasama ang kanyang pamilya kung saan may mga armadong gwardiya sa kanyang bahay at sa compound mismo. Dagdag pa ni Samson, kinuha ang kanilang mga cellphone at pasaporte at pinagbawalan na tumanggap ng mga bisita at pakalabas ng compound. Pero noong Huwebes ng madaling araw, nagkaroon ng pagkakataon si Samson na makatakas habang patungo sa kapilya para sumamba. Ngayon, lumantad siya sa media para ikwento ang nangyari sa kanya at ang ginagawa umano sa ibang ministro. Nananawagan din siya kay Executive Minister ka Eduardo Manalo na ibig niya makausap para maayos na ang mga problema. Sabi ko, sasantala kami, pati pa napakahirap na magsalita ng mga bagay na alam namin ikasisira at may masamang epekto sa iglesia dahil sa kagagawan ng iilang tao. Katunayan ay mayroon pa sila ngayong mga ginagawang masama tulad halimbawa ng pag-aabduct sa ilang mga ministro at mga manggagawa sa iglesia. Pag sinabi naming manggagawa, yun ay one step before maging ordained minister. Wala bang batayan ang balita ng ABS-CBN kaugnay sa awayan sa loob ng INC sa panig nila ni Ka-Angel? Bumaba sa pwesto ang isang ministro ng Iglesia ni Cristo sa Amerika dahil ayaw niyang basahin ang expulsion order laban sa mag-inang Ka-Teni at Ka-Angel Manalo. Exclusive na Paw Patrol, North America Bureau Chief Paul Henson. From now on, I will no longer be a minister. Napuno ng iyakan sa pagsamba na ito kaninang umaga sa simbahan ng Iglesia ni Cristo sa Fremont, California. Inanunsyo ng ministro na si Brother Louie Cayabyab na kusa siyang bababa sa pwesto dahil hindi maatim ng kanyang konsensya na basahin ang expulsion order laban kina Ka-Teni Manalo at anak nitong si Ka-Angel. Thank you, brothers and sisters. Matapos lumabas ang video sa YouTube, eksklusibong humarap sa ABS-CBN North America si Cayabyab. Sabi niya, kasinungalingan umano ang laman ng dokumentong ipinapabasa sa mga ministro sa harap ng mga kongregasyon sa buong mundo. At pang-api ito kina Ka-Teni at Ka-Angel. It's against my heart. And it's so difficult for me to betray my own heart. Because I honestly believe that it isn't right. It isn't just. And this brethren of ours are being oppressed. Kung bias ang ABS-CBN, ba't yung tagapagsalita nila in-interview pa kaugnay dyan? Yan nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtitiwalag po sapagkat walang lugar sa Iglesia ni Cristo yung ayaw sumunod sa aral ng Biblia ukol sa pagsasabi ng katotohanan. Meron pong ibang agenda. Ngayon kung ano yung agenda ngayon, sila lang po nakakaalam. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam niyo, marami na hong so natural, nag-shutdown ang ABS-CBN dahil galit na galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi inirenew yung kanilang prangkisa. At sa pagsisikap naman ni Congressman noon na ngayon Senador Rodante Marcolita, yon successful sila dahil galit na galit si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ABS-CBN. Tulad sa Rapplers noon, kaya may iba't ibang mga kaso, ang problema nanalo lang ang Rapplers. Ngayon, punta tayo kay Senador Laila de Lima. Totoo na, nakulong si Senador Laila de Lima sa mahabang panahon. Nakulong talaga siya. Dahil sa mga
patong-patong na akusasyon. Pero ang tanong, ano nangyari ngayon? Di po ba pinawalang sala si Senador Laila de Lima sa patong-patong na kaso? Pinagtibay pa ngayon. Pinawalang sala siya. Oh. So, tuloy. Naggumibaho sa INC, lahat to sila hindi ho nanalo. Oh. So, lahat sila hindi nanalo, planong gigiba sa INC. Ano ba tayan na si Congressman na ngayon, Laila de Lima, nagplanong gigiba sa INC talaga? May batayan ba siya o katulad lang sa ulat niya ni dating Presidente Ramon Magsaysay? Pero kung sisilipin natin ang Biblia, alam niyo ba, sa mga kumakalaban sa Diyos ha, may nakasulat sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 21, versikulo 15. Ikaw mismo ay magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan hanggang sa lumabas ang iyong bituka. Yun ang mabasa natin sa Ikalawang Kronikas, Kapitulo 21, 15, sa mga kumakalaban sa Diyos. Tanong, di po ba ang founder ng INC na si Felix Manalo, ayon sa Pasugo Magazine, nagkasakit kaugnay sa kanyang bituka? O ito, Pasugo Magazine, Mayo-Hunyo 1986, pahina 21. Hindi ba si Arios sa grupong Arianism na nagtuturo na si Kristo ay tao, hindi Diyos, ganon din pumutok ang kanyang bituka? Hindi ba si Judas sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 18, si Judas na ipinagkaluno ang Panginoon, di po ba pumutok ang bituka? Eto, Judas 1:18. Ang kabayaran sa kaniyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kaniyang tiyan at lumabas ang kaniyang bituka. Tanong, ang founder ng INC na si Felix Manalo, nagkataon lang ba ito na sa Pasugo Magazine, ang sakit niya may kaugnayan sa bituka? Na pumutok? Nagkataon lang ba ito na may nakasulat sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 21:15, na yung kumakalaban sa Diyos, magkakasakit at malubhang karamdaman sa tiyan hanggang lumabas ang iyong bituka? Nakakataon lang ba yun? No, mga mahal na kapatid, itong kumalat na ito na napahayag ni Karex Kayanong, isang ANC. Sinagot lang natin, nilantad natin. Imagine, si dating Pangulong Corazon Aquino at si Cardinal Jaime Sin nagplanong aagawin ang Central Temple ng INC para gawing Malacanang o gawing umanong basilika. May batayan ba? Hindi. Yun ay kuro-kuro lamang. Walang batayan, mga mahal na kapatid. No? So, ulitin natin, di natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa INC, pero
dapat sasagutin din natin itong ikinakalat nila, mga kapatid. Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.